Sige po. Ang pag-aralan po natin is God's purpose in the storm. Ano po ba yung purpose ng Lord? Bakit inaalaw niya na magkaroon po tayo ng bagyo sa buhay? Pag sinabing bagyo, obviously, it is our problems in life. Yung mga trials na pinagdadaanan natin. Kaya, upo lang tayo dyan at makinig po tayo para sa gano'n, malaman nyo, napakaganda pala ng bagyo na ito. No? Hindi lahat ng bagyo ay talagang nagwawasak ng buhay ng isang tao. Amen? Amen! Okay. Kasi pagka sinabing bagyo, it is destructive, di ba? Minsan iniisip natin, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng flash flood, nagkaroon ng pagguho ng mga gusali. Yun ang akala po natin na bunga ng bagyo sa buhay po natin. Okay, let's go. Basahin ko po sa inyo, sabi po sa Romans chapter 8, verse 28, sabi po dito, sige po, may mga Biblia po kayo, open your Bible. Sabi ng Romans chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, at Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. In all things, God worked together for our own good. So, ano po ba itong bagay na ito? Tandaan po natin, kapag may Diyos ka, ibig sabihin po nito, ang Diyos start na gumawa ng mga bagay para sa ikabubuti mo. Lahat po ba tayo may Diyos na? Amen! At sigurado po ako na hindi kayo yung Diyos ng sarili niyo po. Amen. Amen. Kasi meron po minsan mas siya yung Diyos kaysa sa Diyos talaga eh. Kasi bakit? Kasi siya yung lagi nasusunod. Pero kapag may Diyos ka, alam natin na mayroon ng magagandang bagay na kayang igawin sa iyo, Panginoon. Okay? Day by day, we experience different storms in our life. Storms that are very private and personal, but just as destructive. Kung minsan, yun nga po yung nasa isipan po natin eh. Natanggap pag dumating yung bagyo sa buhay natin, wala na. Ilalampaso na tayo yan, pababagsakin na tayo, bawasakin tayo. As we look at God's purposes in the storm of life that have nothing to do with the weather. Ito pong bagyo na tinutukoy ng Lord na dito. Hindi po iyan ay may kinalaman sa panahon po. Ano po, hindi po yan yung mga nakikita natin, malakas na ihip ng hangin, malakas na ulan. Hindi po yan. Ito po ang tinutukoy po dito, yung mga problema po natin sa buhay po natin. Romans 8:28 is often misunderstood. Minsan parang hindi po natin, kumbaga parang nangungunawa ang lubos pag sinabi na 8:28 ng Romans, which is, in all things God worked together for our own good. Akala natin na lahat ng bagay na gagawin at mangyayari sa buhay natin is all good. Kaya kung minsan, parang akala natin, pagka lumapit na tayo sa Panginoon, it's all favor, highly favor na yung bibigay sa atin ng Lord. Come on, hindi po ganun ang Lord. Minsan talagang idadaan tayo sa isang bagay na kung saan itetest talaga yung ating stand with God. Itetest yung endurance natin pagdating sa Panginoon. Minsan may mga failures, minsan nga mas marami pang failures eh. Minsan mas marami pa yung kabiguan kaysa sa tagumpay. Kasi alam niyo po ba, habang tumadami yung failures mo, mas nagiging matagumpay ka. Always put it into our mind. Na kapag ang isang tao, hindi namin matatawag na tagumpay siya o he has a victory or successful po siya kung hindi po siya nakaranas ng mga failures in life. God causes everything to work together for good, but we must respond properly. Kailangan ang pagtugon po natin sa mga storms of life, doon sa mga bagay na nagaganap sa atin sa buhay po natin, kailangan maganda yung response po natin. No? And obviously, dapat ang response po natin ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo na gumagawa ng mabuti sa ating buhay. Amen. We must look at Him and ask, what are you doing in my life? Pag may bagay dumating sa buhay mo, pag may problema ka, pag may failure, and sometimes we do mistake in our own. Ang tanong po dito, Lord, anong ginagawa mo sa buhay ko? Lord, ano yung proseso na ito na alam ko naman at the end of this ay for my own good? Tanungin mo ang Panginoon doon, huwag kang magagalit agad sa Panginoon, Lord, labo mo naman eh. Ito na nga, nag-church na nga ako, pero bakit pinabagsak mo pa ako doon sa aming mga pangarap? Lord, bakit hindi ko natanggap itong mga pangarap kong ito? Minsan sinisisi natin ang Lord, pero ang hindi po natin alam,
minsan yung second chance sa buhay po natin, nandun pa yung mas higit na maganda. Amen. Halimbawa, nag-fail ka, ano po, nabakrap ka, halimbawa sa buhay mo, bumagsak yung negosyo mo, nawala lahat ng mga ari-arian mo. Actually, hindi po yun yung end of your life. It is not the end of your career. Amen. It is not the end of your success. Kundi, ito po yung pinasasarap pa lamang ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ang Lord is always giving us a second chance. Amen. Ang Diyos, lagi tayo binibigyan ng second chance. Kung may second chance, ibig sabihin nun, there is a big chances to win the battle. Amen. Kasi kung wala ng second chance, ibig sabihin, paano ka pa magtatagumpay? Wala na, ano po? So, ang tanong po natin dito, we must look unto Him and ask the Lord, what are you doing in my life? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay ko? Now, tingnan po natin. Purposes that motivate God for allowing the storms of life. Bakit ba itong Diyos na ito? Pwede niyo naman sawayin yung mga problema sa buhay natin. Bakit inaalaw niyo itong mga problema natin? Alam niyo ba kung wala po tayong problema, obviously, hindi po masarap ang buhay. Siguro akala po natin, ano ba yan? Puro problema na lang, puro problema na lang. Hindi po natin alam na through our problems, doon tayo nagiging matatag. Amen. Doon tayo nagiging, kumbaga parang nagiging fighter po tayo, ano po? Amen. Yung sabi nga po nila, kapag ka ikaw sa mundo pong ito, hindi ka fighter, hindi ka palaban, so, hindi ka magtatagumpay talaga sa buhay. And honestly, sa Lord, hindi po ganun eh. We fight back not into our failures, but God will fight for us. Amen. Ang Diyos yung lalaban para sa atin. Kaya nga yung right response po natin, ang Diyos po yung gagawa para sa ikabubuti natin. Kaya madalas po, puro failure po tayo, puro storm ang buhay po natin. Kasi minsan yung storm na yon, yung response po natin through storm, mali po yung response po natin. Hindi tayo nakatingin sa Panginoon, kundi nakatingin lang tayo sa sarili natin. At hindi natin tinatanong ang Lord, Lord, ano yung gusto mong gawin sa buhay ko? Now, the purposes that motivate God for allowing the storms of life. Ano ba yung nagtulak sa ating Panginoon? Una, para tayo'y linisin. Just to cleanse us. Anyway, kapag may problema ka, paglilinis ng Diyos yan. Amen. Pastor, paano ba mangyayari yun? May problema namin, paano nililinis ang buhay ko? Ganito po yan. Why cleansing? To get our attention. Alam niyo po ba kung bakit tayo pinapadaan ng Diyos sa mga storm? Para makuha niya yung attention po natin. Amen. Pero kaya nga lang po, ang problema po natin dito, it's not your problem. But the problem is the real problem in you. And what is that real problem? Yung naging mantid po tayo pagdating sa Panginoon. Yung hindi na tayo nakatuon ang ating paningin sa Panginoon. Kaya kung minsan ang buhay po natin, hindi po nasusolusyonan ng maganda dahil hindi tayo nag-aas sa Lord ng bagay para siya ang gumawa para sa atin. Samantalang alam naman po natin, ang sabi po ng Panginoon, in all things God work together for our own good. Ang Diyos ang gagawa para sa ikabubuti po ng lahat na nagmamahal sa Kanya. Amen. So, what happened to us pagdating ng bagyo sa buhay natin? Wala ba akong magagawa? Actually, wala tayong magagawa. Ang magagawa po lang natin is to have a right response to our storm. Amen. And what is this right response? By calling the name of God. Ang sabi po sa atin ng Biblia, those who call upon the name of the Lord will be saved. At alam po natin that we can trust God in all our things that we do. Lahat ng bagay na ginagawa natin, pwede natin itiwala sa Panginoon. Amen. Kaya ang tanong po dito, bakit po cleansing? Bakit paglilinis? May bagyo lang ako sa buhay ko, may problema lang ako, bakit paano naging paglilinis po yun? Yun nga po, kapag po tayo hindi lumapit sa Panginoon, hindi malilinis yung buhay po natin. Anyway, alam niyo po, wala pong nagbago na hindi dahil sa Panginoon. Kung sa pansarili mo lamang, kahit na mangako ka na mangako sa sarili mo, magbabago na ako, magpapakabuti na ako, pero pagkalipas ng mga ilang araw, makita mo, balik ka na naman sa dati mong ugali. Amen? Ang hirap magbago. Pero, only the Lord our God, we can trust to para gumawa ng mabuting bagay sa buhay natin. Why? Because according to Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good things in you will carry it on unto completion until the day of Christ.
So, dito pinakita po sa atin, ang nag-umpisa ng mabubuting bagay po sa atin, walang iba kundi si Kristo. Hindi ikaw. Amen. Supposed to be lahat ng ginagawa natin, fail eh. Kaya nga po tayo, nabuhay tayo sa kasalanan eh. Kaya kahit na hindi ka gumawa ng kasalanan, nandun na po yung failure. Bakit? Because of sin. Amen. Now, kaya kailangan na makuha ng Diyos yung attention natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan ng Diyos yung attention mo. Kailangan ng Diyos ang atensyon mo. At alam niyo kung anong kabutihan doon? Nandito na tayo, nakuha na ng Diyos yung attention natin. Pwera na lang kung matutulog ka ngayong oras na ito. Amen? Yun ang kalaban po natin dito. Pero kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, makikita mo, unti-unti yung cleansing na ginagawa ng Panginoon. Because we got our attentions already by Jesus, so meron na pong tendency na lilinisin na po niya yung buhay natin. And whatever sins that we have in our heart, kahit gaano pa yung kasalanan mo, kahit meron kang mga secret sin na walang nakakaalam po nito, kundi ikaw lamang, pero ang Diyos, mayroon pa rin paglilinis na gagawin sa buhay mo. Sabi po ng awit 119 verse 67 to 71, sabi po dito, verse 67, ang sariling dati ranting namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. And sabi po ng verse 67, dati, buhay po natin, baluktot po, ano po, kaya pinadala tayo ng bagyo. And usually, alam niyo po, tayo po yung very prone sa storms of life. Bakit? Kasi kapag tayo na po yung namumuhay po talaga sa baluktot na pamumuhay, hindi po pwedeng hindi tayo makagawa ng mistake. Hindi tayo pwedeng makagawa ng mga bagay na alinsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya yun yung nagkakos ng sin that will cause us a big storm. Sabi ng verse 71, sa akin ay nakabuti ang parusang inyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. So, we turn our life already to God. By the words that given to us by Jesus Christ, yun yung naglilinis ng buhay po natin. Kaya every single things that we walk in our life, makikita mo yung lakad mo nagiging according na into the likeness of God. Nagiging katulad na ng lakad na gusto ng Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Kaya yung mga dating mali, yung dating mga mistake, yung dating mga baluktot na nagagawa po natin, natututunan na po natin iwasan po ngayon. Amen? And that was called cleansing. Amen? Diba, akala po natin ang cleansing yung parang lilinisin ka lang. Ano mo, halimbawa, magkakaroon ng blood transfusion, diba? Yung papalitan yung dugo mo, hindi po ganoon. Ano po? Hindi papalitan yung lungs mo, papalitan yung heart mo, hindi po ganoon. Ang paglilinis na ginagawa sa atin ng Panginoon through His Word, through the Spirit of Christ Jesus. Papalitan niyo yung dating spirito ng baluktot sa atin, spirito ng makasalanan sa atin, spirito ng mga mali sa atin, papalitan niya ng spirit of righteousness na nanggaling sa ating Panginoon Jesucristo. As we understand that storm is God's restoration, kung may unawain lamang po natin itong bagay na ito, yung bagyo ng buhay, it is restorations of God into our life. Ibig sabihin po niyan, unti-unti tayong inaayos ng ating Panginoon. God won't send a storm in your life if He doesn't fix something in you. Ibig sabihin po pala yan, pag may tumating na bagyo sa buhay ko, ibig sabihin pala niya may inaayos ang Lord. Amen? Nakuha niyo po yun? Lagi po natin tandaan, kapag may problema ang isang tao, ibig sabihin niya, there's something God to fix in you. Amen. Amen? Basa kamay ng mga may problema ngayon. Ibig sabihin niya may inaayos sa buhay mo, Panginoon. Amen. And there's a joy in it. Amen? Pag may bagyo pala, dapat magalak ka. Hindi dapat malungkot. Bakit? Kasi may inaayos na ang Diyos sa buhay mo. Ang gusto lang talaga ng ating Panginoon, yung magkaroon tayo ng tinatawag na right response. Kasi pag hindi tayo nagkaroon ng right response to God, to Jesus, talagang totally madidismantle po talaga yung buhay po natin. Totally we are distraught. Talagang tayo po mismo mawawasak talaga ang buhay natin. Kaya nga, yung response po natin, kapag may problema ka, lapit ka doon sa nag-aayos ng buhay. It is the restorations of God in our life. Hindi lahat ng bagyo ay nagwawasak ng buhay.
Iba itong bagyo na inalaw ng Lord sa buhay po natin. Iba yung problema na inalaw ng Lord sa buhay mo. Lagi natin tandaan, in all things, God work together for our own good. Para sa ikabubuti po natin yan. Kaya nga, kapag meron kang Diyos, you do not bother yourself. Do not worry anymore doon sa bagyo na yun dahil inalaw ng Diyos sa iyo yung bagyo na yun para ayusin ka. Amen. Amen. Huwag ka magagalit sa Lord. Ano ba naman yan, Lord? Kung kailan ako naglingkod sa iyo, nakakilala ko sa iyo, tsaka naman na-bankrupt ako, tsaka lagi ako walang pera ngayon. Tsaka ako nawalan ng trabaho. Come on. It is God's restoration. Ibig sabihin yan, pag may inaayos ang Diyos sa buhay mo, mayroong magandang palalabasin sa buhay mo ang Diyos. Amen. Sino po dito yung nakapag-restore na ng kanyang bahay? Yung old house niya, ni-restore niya. Anong lumabas? Mas pumangit pa ba? Hindi, di ba? Kapag meron kang old house, pinarestore mo ito, pinarenovate mo ito, lalabas na maganda yun. Amen? So, the same thing with God. Na kapag yung dating buhay natin, failure, mistake, problem, o yung mga bagay na pinagdaanan natin pangit, kapag ka pinarestore mo sa Lord yan, pinix ng Lord yan, magiging maganda na yung buhay mo. Amen? Kaya hindi natin sasabihin, wala na, bankrupt na ako, wala na akong pera. Come on, inaayos lang ng Lord yung buhay mo. Amen. Right response ang kailangan natin sa puso po natin. Tandaan po natin, not all storms are destructive. Other storms are restorations of God. Amen. To make us new. Sabi po na sa Santiago chapter 1 verse 12, pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. So, ibig sabihin, He can change our life into a cleansed one. So, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Those who love with Him. Amen. So kapag tayo po'y natuto po tayo humarap sa mga bagyo ng buhay po natin at natutunan po natin i-handle po ito, makikita nyo unti-unti umaayos ang buhay po natin. Kaya makikita mo from down, He goes up. Makikita mo, di ba, mayroong mga tao na galing po siya sa pagkabagsak niya pero nakita niyo bumangon. And He used the Spirit or the presence of God to fix him. Yun po yung ginamit niya, tungtungan niya. Hindi yung kanyang sariling galing. Hindi yung kanyang sariling kakayanan. Kundi ang ginamit niya is the Lord presence. Amen. Yung presensya ng Lord na nag-aayos ng buhay po natin. He restore and cleanse for future victory. Kasi gusto ng Lord talaga na magtagumpay po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Lord magtagumpay ka. Gusto ng Lord magtagumpay ka. Whatever dreams you have today, basta naging tama yung response mo, tinawag mo ang Diyos sa buhay mo, and you allow Jesus to fix and cleanse your life, makikita mo magtatagumpay ka. Pagkasipan mo, Lord, magtatagumpay ako. Lord, magtatagumpay ako. Palahin po kayo ng Panginoon yan. Ikalawa, bakit po inaalaw ng Lord yung storms of life? Because He want the companionship. Gusto ng Lord na tayo po mismo ay maging companion ng ating Panginoon. God desired that we walk in an intimate relationship with Him. Gusto ng Lord na tayo po may relasyon sa Kanya. Hindi mo yung parang ang Diyos kilala lang natin. Di ba, meron tayo mga ganong klaseng tao na po sa paligid po natin, sa eskwelahan, doon sa neighborhood po natin, or doon sa working place po natin. Pero tayo makakakilala, pero there's no intimacy. Wala yung lalim ng ugnayan po natin. Kung kilala lang natin, katanguan lang natin, kabatian lamang po natin, pero hindi ganon yung ating pagkakilala po sa Kanya. Ganon po ang karamihan ng tao. They know God. They know the name of Jesus Christ, our Savior. But wala yung intimacy. Ang gusto kasi ng Lord talaga, mabuo talaga yung desire na tayo po'y makalakad intimately with our relations to Christ Jesus. Kaya niyang inaalaw yung bagyo na yun para na sa ganun matuto tayong lumapit closely to Jesus. Amen. Kaya lang, meron po talagang maaway na tayo po mismo ay dinadaya. Na kung saan kapag meron na tayong bagyo ng buhay, ano pong nangyayari po sa atin? Mas lalo tayong lumalayo. Mas lalo tayong hindi nag-church. Mas lalo tayong hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya naman, ang nagiging
dating po sa atin ito, nagiging outcome po sa buhay po natin ito is to stay away with God. Kaya marami po yung iniiwanan ng Panginoon sa buhay po niya. Ang gusto ng Lord is companionship. Gusto niya yung talaga maging best friend ka niya. Gusto niya yung maging close friend ka niya. Sino po dito yung may mga close friend? Yan, very good. Di ba lagi kayo magkasama, no? Lagi kayo, kumagay parang, lagi kayo nagkukwentuhan, lagi kayo namamasyal, lagi kayo nagchichatan, lagi kayong mayroong mga bagay na ginagawa na magkasama kayo. Amen? Amen. Huwag lang kalokohan, ha? Basta dapat yung mga bagay na mabuti lang at yung mga bagay na makapagka-lalagay sa inyo sa tagumpay. Amen. Yun ang gusto kasi ng Lord. Gusto niya kasi magtagumpay tayo. And even though the storm will come into you, the storm will allow to you by God, kasi gusto ng Lord lumapit ka sa Kanya na malapit. Ang layo mo kasi. Amen? Amen. Sino po dito yung halimbawa na nakikita niya ng bumabagyo? Malakas ang bagyo, kumikidlat, kumukulog, tatakbo pa sa gitna ng bukid. Ay, suicide ka na, no? Amen? Ano mo na bumabagyo na? Nandun ka pa sa gitna ng bukid, nakatayo ka pa doon. Amen? So, what things that we can properly we do? Ano po ba yung dapat na gagawin po natin? Di ba? We keep on sheltering. Tama? Amen. Tama? Kapag ka bumabagyo, malakas ang kulog, malakas ang kidlat, di ba mag-shelter tayo? Amen. Sino dito yung aakit pa ng bubong? Bumabagyo na. Aakit pa ng mataas na puno, bumabagyo na. Di ba mag-shelter tayo? Amen. Magtatago tayo. Agad maaari nga doon ka pa sa kwarto mo eh. And we need that shelter. Kapag ka may bagyo ka na, you need to go into your shelter. And who is our shelter? Jesus Christ. Kaya napakahalaga na tayo po talaga with companionship with God. Amen. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng closeness to Him para magkaroon tayo ng shelter which is our God, our Jesus Christ. Kapag bumabagyo na, nandun ka na sa shelter mo. Nandun ka na underneath the wings of Christ Jesus. Nasa ilalim ka na ng kanyang malabay na pakpak. Siyang naghahangad ng pagkukot ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga na yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon. Buong katahanan. Amen. Amen? Ito ang ating Diyos na pinagkatiwalaan. Alam niyo kung minsan, mga kapatid sa Panginoon, alam na natin na ang kaligtasan namin, Jesus. Pero binabagyo ka na, binabagbag ka na ng lahat ng kasamaan, lahat ng problema, lahat ng mga unos ng buhay, pero hindi ka pa nag-shelter kay Jesus. Amen? Kaya gusto ng Lord talaga, magkaroon tayo ng intimate closeness, yung relationship with our God. How to walk in an intimate relationship with God? Una, kailangan natin, we must reading His Word. Kailangan lagi tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag na huwag po natin i-neglect ang salita ng Diyos para magkaroon po tayo ng relationship with Him. Ikalawa, listening to Him. Bakit? Kasi hindi lalago yung ating pananampalataya kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, faith comes from hearing and hearing the words of God. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17. Ikatlo, talking to Him, yung ating pakikipag-usap sa Kanya. Ugalingin po natin na tayo po ay laging nananalangin. Tumatawag sa Kanya. Minsan, puro bagyo na ng buhay, puro problema na tayo. Pero, hindi pa natin maisipan na tawagin ng Panginoon. Amen? Ang ginagawa lang natin, instead of praying, we do pouting. Nagre-reklamo na lang tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo. Kaya nga, through the storm of life, we must pray. Amen. Dahil kaya ng prayer po natin, there is power in our prayer to destroy any troubles, any trials that we have in our life. Amen. Amen. At number 4, para magkaroon tayo ng makalakad tayo into intimate relations to Jesus, seeking His mind and heart to find His will for our life. Kailangan na malaman natin kung ano yung kaisipan ng Diyos. Amen. Kailangan malaman natin yung puso ng Diyos. Amen. Hindi lang pinakikiramdaman natin yung puso natin. Amen? Amen. Karaniwan po sa mga tao po kasi ngayon, ang pinakikiramdaman nila is yung puso po nila.
And the Bible said, ano po sabi po sa atin? That our heart is deceitful. Amen. Mandaraya, sinungaling ang puso po natin. Kaya nga sabi po nila, kung ano ang, ano yun, yung kasabihan mo ng mundo, kung anong tipok ng puso mo, sundin mo, mali. Kailangan, we must know the heartbeat of Christ Jesus. Amen. We must know the heart of Christ Jesus. Amen. Kailangan na malaman po natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? And we must do obey the will of God in our life. Amen. Alam niyo, kapag sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos, doon lamang po magitutumpak ng Diyos at doon tayo magkakaroon po talaga ng malalim na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mahalaga po yung tinatawag na God's will, yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi po ng awit 63 verse 8, yan, nakakasunod pa po kayo. Amen. Sabi ko po na nasusundan niyo pa po ito. Medyo binibinisan ko po kasi dahil mahaba po kasi ito. Abutin po tayo ng 2 o'clock po dito, pero pilitin natin ang mga hanggang 12 o'clock lang. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay, mag-uwian na kayo. Okay. Awit 63 verse 6 to 8. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, pagdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Tingnan nyo, yung laman ang isipan niya, ang Panginoon na po, ano po. Kayo, ikaw, sa oras nito, ano naman ang isipan mo? Yung savings mo? Yung jowa mo? O yung baka mo na o yung kambing mo, yung kambing natin, ano ba? Joke lang. Di ba kung minsan, alam nyo, naglilibang na lang tayo, pero ang nasa isipan natin, yung mga trabaho po natin. Sometimes we go into our vacation, pero nasa isipan mo, yung problema mo sa bahay. And let us put our mind into Christ Jesus. Kaya tayo, alam nyo, kaya hindi po tayo maging close sa Lord, kasi hindi natin siya isinasagi sa isipan niya eh. Dapat kahit na ano yung ginagawa natin, lagi natin tatandaan ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti natin. Amen. Kaya kapag inisip mo ang Lord, uy, meron na magandang gagawin ng Lord sa akin. Hindi mo man alam yung solusyon sa problema mo, inisip mo ang Diyos, may solusyon na maganda. Amen. Hindi yung parang nagda-doubt ka, nag-worry ka, Lord, ako, wala na yan pag-asa ang buhay ko. If you think about God, if you put into your mind Jesus Christ, I tell you, there is always a solution in your every story. Meron na palaging solusyon sa bawat problema po natin. Verse 7, ikaw ang sa aking tumutulong sa tuwina, kaya iyong pagkukup, ligaya mong awitan ka. Napapa-awit ka na tuloy, ano po? Amen? Amen. Kaya kapag may problema ka, bigat-bigat ang problema mo, bigla kang kakanta, buksan mo. Hindi yun yung kakantay natin. Yung mga worship song. Amen? Naalala ko lang po kasi kayo, anak ni Sebastian. Nagulat ako bigla kumanta ng gano'n eh. Amen? Gano'n kayo kinakanta niyo kapag may problema kayo? Hindi, worship. Kantahan mo ang Panginoon. Kasi sabi po dito, ang pagkukot, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. So, lagi nating tandaan, ang Diyos malaki ang magagawang ikabubuti natin. Amen? Amen. Amen. Basta meron tayo ugnayan sa Panginoon. Basta lagi po nakaugnay yung buhay natin sa Panginoon. Now, bakit po inaalaw ulit ng Lord? Ano po yung nag-udyok sa Kanya? Bakit inalaw yung storm sa buhay po natin? Number 3 is conformity. Ano po ba ibig sabihin ng conformity? Conforming us to the likeness of His Son. Yung tayo po mismo, maging katulad po tayo, according to the likeness of Christ Jesus. Nakita niyo po ba kung how endured our God, our Christ Jesus, na kahit na binubugbog na siya, maipanalo ka lang, imagine that, ikaw yung trophy ng Lord. Kaya kapag pinahintulutan mo ang Lord na magtagumpay sa buhay mo, tropeyo pa ni Jesus. Amen. Kasi lahat ng ginawa niya sa krus, lahat ng pagpapasakit niya, He endured it for you. Amen. Para makuha ka niya. Para mapagtagumpayan ka niya. So, ibig sabihin po nito, it is us, tayo, yung tropeyo sa Lord na ito, pero huwag na sana natin biguin ang Panginoon. Amen. Huwag na tayo mag-turning back. Amen? Amen. Huwag na tayo mag-backslide. Huwag na tayo tumalikod sa Panginoon. Nandun na tayo sa kabanalan ng Lord, manatiliin tayo sa kabanalan ng Lord. And be conformed into His likeness. Huwag na tayo mag-conform dito sa mundo na ito kasi it is the Word who distract every one of us. It is the Word who break us. Kaya tayo naging broken hearted eh. Kaya tayo nagpe-fail.
Kaya tayo, ang dami-dami mga mabibigat na pagsubok na hindi po nasusolusyonan. Bakit? Kasi we are not conformed to the likeness of Christ Jesus. Lucas chapter 6 verse 14. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Now, kapag lagi po tayo nagbabasa ng words of God, natutunan po natin yung mga aral ng Panginoon, doon lamang po tayo nagkakaroon ng likeness of Christ. Nagiging katulad po tayo. Alam nyo, makikita nyo po ang isang Kristiyano, kapag palabas na po ng Biblia po yan, mapapanaag mo sa kanya si Jesus. Kaya tingnan mo yung katabi mo ngayon. Parang wala, ano mo, hindi ka nagbabasa ng Bible. Pero kung hindi ka man nagbabasa ng Bible, at gusto mo na maging conform yung buhay mo kay Jesus, magbasa ka ng Bible. Starting today, magbasa ka kahit give 15 minutes a day. And then, habang tumatagal na sanay ka na magbasa, gawin mo 30 minutes, and then 1 hour, and then gawin mo 2 hours, okay na po yun. Basta araw-araw mayroon tayong Bible reading, magiging likeness tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sino po ba dito yung gusto maging katulad ni Jesus? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, gusto niya maging katulad ni Satanas. Huwag naman. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag naman. Amen. 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 Talaga, totoo, tayo lahat, sure tayo. Gusto natin maging katulad ni Jesus. Amen. Amen. Kaya ugaliin po natin na si Jesus yung nagtuturo sa atin. Huwag po ang Diablo ang magturo po sa atin. Ano po? Kasi ang tuturo po sa atin ng Diablo kung paano tayo maging masama. Pero kapag halimbawa nakikita mo, bumubuti na yung buhay mo, nagiging mabuti ka na sa kapwa mo, ibig sabihin niyan, our teacher is no other than but Jesus Christ. Amen. Make God your teacher. Pakisabi mo sa katabi mo, make God our teacher. May God our teacher. Ayan. Simula sa oras ngayon, ang dapat na tuturo sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kami representante lamang po kami. Ang pakinggan niyo po dito yung words of God. Dahil yung words of God, si Jesus po mismo po yun. Christ-likeness, we must learn. Kailangan po na matutunan po natin talaga maging Christ-like po tayo. Dahil maging sa pagpasok po natin sa kaharian ng Diyos, hindi po tayo makakapasok doon kung iba yung wangis po natin. Amen? Amen. Tayo generate po tayo according to the image of God. Amen. Hindi sa image ng isang unggoy. Amen? Di ba sabi nila, galing daw tayo sa unggoy. Sino lang yun? Payag ka doon? Sino pumapayag dito na siya po galing sa unggoy? Wala. Hindi tayo galing sa unggoy. Tayo created according to His image. Kaya kung mapapansin po natin, dapat na nababanaan po sa atin si Jesus. Pag nagmukhang unggoy ka, ibig sabihin yan, galing ka sa image ng Diablo. Amen? Sino dito yung papayag na mukha siyang unggoy? Siyempre, hindi naman, ano po. Sabi nung isa, nakita ko, sabihin mo na ikaw. Hindi. Amen? Sabi niya kasi, ito ang pangit mukhang unggoy. Hindi, walang pangit na tao. Amen. We are created according to His image. Kaya, huwag kang kasasabi sa kapwa mo na pangit naman ito. Amen? Huwag na wag. Kasi, ining-insulto mo yung pagkakalikha ng Panginoon. At you made the sin kapag sinabi mo na marami akong klase, ang pangit, marami akong mga kapitbahay, pangit. Hindi. Lahat yan magaganda kasi galing yan doon sa image sa ating Panginoon. Amen. Because only one who created human, ang Panginoon po nag-create sa atin. Huwag kang papayag na sabihin sa iyo. Halimbawa, meron ka mga tagapagturo na nagsabi sa iyo, galing tayo sa unggoy. Amen? Galing tayo sa evolution of ape. Imagine that, dati pala, napansin mo ba nung pinanganak ka? Paano ka maglakad? Di ba ang lakad mo, tao naman? Di ba? Kumagabay ka? Hindi ka mo lumalakad na gano'n eh. Ikaw ba gano'n na yung lakad mo, maaari? Siguro pagka gano'n ang lakad mo, galing ka sa unggoy. Pero walang taong galing sa unggoy. Pakisabi mo sa katabi mo. Walang taong galing sa unggoy. Created according to the image of God. Kaya nga, kailangan na maibalik sa atin yung likeness of God. And because of sin, doon tayo pumakit. Naging pangit yung paningin natin. Kaya yung paningin natin sa kapwa natin, minsan, bakit nito? Pangit ito, ako gwapo. Ang pangit nito, ako maganda. Alam niyo bakit? Because of sin. Kasi nagkaroon po tayo ng perspective na pangit. Nagkaroon tayo ng vision na pangit. Nagkaroon tayo ng kaisipan na pangit because of sin.
Pero yun po yung binubuo sa atin ng Lord. And you must learn to be Christ-like. Amen. Amen. Matthew chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aming pamalo at mag-aral kayo sa akin. Ano po ba ibig sabihin po nito? Learn and have responsibility in Christ. Alam niyo po, marami pong mga Kristiyano, even Christian today, they don't want responsibility in Christ Jesus. Ayaw nila maobligahan yung sarili na basta magsisimba na lang ako, okay na ito. Come on. That is not Christ-like. Hindi po inyo ang tinatawag na Christ-like. We must learn into the words of God. And after learning the words of God, kailangan ma-i-apply mo sa buhay mo po yun. And that was our responsibility. To teach others, to bring them to Christ Jesus. Amen. Na tayo po mismo, dapat nagsisave na rin tayo because our Christ-like, ang Diyos po natin, our Master, is our Savior. Kaya nga, kung galing po tayo doon sa ating Master, sa ating tagapagturo, kailangan Savior din tayo. Hindi tayo nagpapahamak ng kapwa po natin. Hindi tayo nanlalaglag. Hindi po tayo nanlulubog. Hindi po tayo, kumbaga, tumatapak ng kapwa po natin. Amen. Amen. Sino po dito yung kumbaga, parang magtagumpay lamang siya sa mga pangarap niya, kailangan niyang tapakan na yung kanyang mga kaklase, yung kanyang mga katrabaho, para lamang umangat siya. Meron po ba? Then, baguhin po natin yon. Kung meron po tayong attitude na gano'n, dati gano'n po ako medyo gusto ko yung laging ako yung angat po nung araw nung nag-aaral pa po ako. Pero hindi naman po ako makaangat kasi ang daming makatalino sa amin po nung araw. Ako, hindi naman po ako matalino. Pero gusto ko pa rin po makaangat. Yun yung attitude po kasi natin when Christ is not on us. Pag wala pa si Jesus, pero kapag nandiyan na po si Jesus, we must learn to have responsibility. And what is that responsibility? Ang responsibility natin, yung magpahaya tayo para makapagligtas tayo at madala natin kay Heso Kristo. Amen. Amen. Isa nga, sabi nga po nila, kapag tayo po conform into Christ-like, tayo po yung kumagay parang laging nagpaparaya. Di ba rin tayo yung agabyado, huwag lang tayo pang-agabyado. Amen? Amen. Sino po dito yung gusto niya yung siya yung nang-agabyado? Baguhin mo na yun. Kasi hindi Christ-like yun Kailangan, okay lang na makagabyado ka. At kung halimbawa, gaganti ka man, iganti mo sa panalangin. Amen? Pero wag ka naman panalangin, Lord, gusto ko mamatay na itong tao na ito. Huwag ganun po. Ipag-pray mo siya. Sabi po, love your enemy. Bless them. Feed them. Amen? Pray for them. Sabi po ng Panginoon. Amen. Gusto ng Lord na tayo po'y magkaroon talaga ng pusong katulad ng sa ating Panginoon Jesucristo. Siguro yung iba po dito, medyo napapangisi, Nag-pray na siguro kayo ng gano'n, Pag may mga utang sa inyo, Lord, ayaw magbayad ng utang to, Lord. Bahala ka na dito, Lord. Masagasaan sa. Huwag na mo. It is curse. Amen? Amen. Kailangan ipanalangin pa rin natin. Pero pwede mo na sabihin sa Lord, Lord, dalangin ko po ang puso nito, maalala akong bayaran na ako. Amen? Okay lang po yun, ano po? Amen? Pero kung ikaw naman mo, mapagparaya ka, Lord, hayaan mong hipuin mo yung puso ko na hindi na singilin ito. Obvious ka, Pastor, marami kang utang, ha? Kumukuha ng favor sa Lord, Hindi mo, ang utang, kailangan bayaran po natin yan. Amen? Amen. Sino dito yung maraming utang? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo bang bayaran yung utang mo? At alam mo, ikaw naman, kapag binayaran mo yung utang mo, yung utang niyan katabi mo niya, makikita mo, papalain ka ng Lord. Amen? That is also our responsibility with God. Kasi nga sabi ng Lord, kailangan tayo po mag-brought up ng ating mga kapatid. Amen? Ano mo ibig sabihin po dito? Ibig sabihin po, na kapag kami nahihirapan, maging tayo po mismo ay tumulong. Amen. Amen. Marunong mo ba kayong tumulong? Sino po dito yung marunong tumulong? Ayun, yung mga kapitbahay ko sa ungkit, matulungin niya mga yan. Subok na matatag, subok na matibay. Amen? Amen? Dalangin ko sa Panginoon, magpalain po tayo ng lahat para lahat po tayo maging matulungin po tayo sa kapwa natin. Amen? Amen. Okay, tuloy po natin. 3 things to learn Christ. Papahan po, ano itong tatlong bagay na ito? Unang-una, sabi po dito, unang-una, stop always and pattern of our life. To be Christ-like, kailangan po, ito yung mga bagay na kailangan matutunan natin kay Jesus.
Yung tayo po mismo, itigil na po natin yung dating old ways po natin, ano po, yung dating pattern of life natin. Baguhin na po natin. Change us a new one in Christ Jesus. Sabi nga po ng Biblia, those who one with Christ Jesus is a new creation. The old has gone, and the new has come. Amen. Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, stop the old ways, Amen. or stop the patterns, or old pattern of your life, and then do the new one. Amen. Yun ang gawin mo ngayon, yung magiging mabuti, katulad ni Kristo, yung magiging mahabagin, yung maging mapagmahal, yung may mapagmalasakit, matulungin, yun na yung dapat na ginagawa po natin. Amen? Amen. Ano po sabi po ng Romans chapter 12 verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Sino po dito yung gusto bumait? Ibig mo sabihin, hindi ka pa mabait? Ano kayo? Kristyano na tayo. Kailangan maging mabait na tayo. So, gusto mo bang bumait ka? Kaya lang hindi magawa. Amen? Pero huwag kang kakantanong gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Pilitin mo, ipag-pray mo sa Lord. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Stop the old ways and then stop the old pattern of your life and then do the new one in Christ Jesus. Kung ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon, kung ano yung nabasa mo sa Biblia, pag sinabi sa iyo ng Lord, nabasa mo sa Biblia, na kailangan maging mapagpakumbaba ka, magpakumbaba ka. Amen. Pag sinabi ng Biblia na maging mapagpatawad ka, magpatawad ka. Amen. Amen. Gusto mong bumait? Amen. Nasama kayo ulit? Sino dito yung may mga kaaway pa? Na hindi pa napapatawad? Hindi ka babait hanggat hindi mo pinapatawad yung iyong kaaway. Amen? Amen. Bakit? Paano ka babait? Hindi ka nga nagpapatawad. Ang Lord, dahil sa napakabait ng Diyos na ito, ano mang ginawa mong kasalanan, pinatawad ng Panginoon. Amen. Christ-like, sabi natin, we must learn from Christ Jesus. And this is the things that we need to do. Pag may kaaway ka, patawarin mo. Makikita mo, babalik ka na. Amen? Amen. Sa totoo lang, sino mo dito yung may mga kaaway pa? So gusto mong bumait, magpatawad ka. Amen? Kaya mo ba yan? Kaya mo? Sino naman dito yung, siya yung inaaway? Sa sobrang pagin niya, siya yung inaway. Hindi ako naniniwala. No? Sabi mo kanina, ikaw may kaaway ka, hindi ka pa nakakapagpatawad. Kayo naman, sabi ko, ikaw ang inaaway. Alam mo? Amen? Basta, ang pinakamahalaga po nun, learn from Christ. Tayo mo lahat, maging matuto po tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Second things, 3 things to learn Christ. Ano po yun? Look, focus your eyes on Christ Jesus. Pag may mga bagay na pangit sa buhay po natin, at yun yung laging tinitignan natin, hindi tayo magiging Christ-like. Hindi tayo magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, lagi na lang natin napupunan. Alam nyo, itong kaibigan ko nito, ang sama ng ugali nito eh. Yun yung lagi nakikita mo sa kanya. Ang damot nito eh. Walang kwentang tao ito eh. Ibig sabihin po niyan, hindi tayo matututo ng mga bagay ni Kristo kung gano'n ang paningin po natin. Let us change our outlook. Kailangan na gawin po natin yung paningin po natin, tingnan po natin yung possible good things in others. Amen? Amen. Nandiyan siguro, hindi naman talaga masama itong tao ito eh. Kaya lang siguro, kulang lamang siya sa aral ng Panginoon. Yung mga ganun po ba, na nakikita pa rin natin yung potential ng isang tao, na mayroon pa rin po siyang magandang bagay sa kanyang kalooban. Amen? Okay, bigyan ko po kayo ng isang pagkakataon para masuri po ito. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Ano yung nakita mo sa kanya? Is it the good potential things or yung something that is pangit? Ano yung nakita mo sa kanya? Ha? Pag nakita mo yung good potential things in him, inside, ibig sabihin niya, maganda na yung iyong paningin. Amen? Maayos na yung paningin mo. Pero kapag nakita mo dyan, pangit naman ito. Napakamukhang suplada. Di ba? Pag gano'n na nakita mo dyan, ibig sabihin, may mali pa sa paningin mo. It is not Christ-like. At hindi tayo matututo kay Christ kung gano'n pa rin yung paningin po natin. Amen. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, ito ang natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito.
yung faith natin, even the storms comes into us. From the beginning up to the end of our life, kailangan we must have faith in Christ Jesus. Amen. Yung ating tuon, pagdating sa response po natin sa mga bagyo ng buhay, sa simula hanggang sa katapusan ng buhay mo, dapat ang tugon natin na kay Kristo. Amen? Amen. Hindi mababago po yun. Hindi tayo magsasawa doon. Kahit na sabihin po natin na we are unanswered in our prayer to God. Minsan kapag lagi tayo nakakatikim ng tinatawag na unanswered prayer to God, minsan nagsasawa na tayo, ayoko na manalangin. Pagod na akong manalangin. But yan, alam niyo po ba kung anong tinuturo ng Lord doon? Hindi tinuturuan tayo ng Panginoon na mapagod ka. Not to getting tired of those unanswered prayer to you by God. Kundi for us to willing and patiently wait for the coming of His answer. Amen. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng pagtitiis o yung pagpapasensya o yung kumbaga paghihintay na hindi tayo sumusuko. Amen. Amen. Kasi gusto ng Lord talaga na matutunan po natin na tayo po'y mag-stand still palagi sa Lord. Amen. Hindi bumibitaw. Na kahit na hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin mo, huwag kang bibigay, Amen. huwag kang aayaw. Amen. Dahil ang ibig sabihin po nito, mayroong bagay na tinuturo sa iyo ang Panginoon. Gusto ng Lord na nakatuon palagi ang paningin mo sa Kanya. Hindi lamang dahil may blessing, hindi lamang dahil may pagpapala, hindi lamang magaganda ang ginagawa sa buhay mo ng Lord. Even when the storms comes into you, dapat ang paningin mo ay nakikita sa hindi lang sa mabuting pagkakataon, hindi lamang sa masayang bahagi ng buhay mo, nakatingin ka sa Lord at nagpupuhin ka sa Kanya, kundi kahit sa bagyo ng buhay, even in failures, even doon sa mga kabiguan mo, dapat laging nakatuon ang paningin mo kay Kristo. Amen. Kung bibitaw yung paningin mo sa Lord, the last 3 days to learn in Christ, listen to the voice of God. Lagi ka makikinig. Pagdating ng bagyo sa buhay mo, ang pakinggan mo yung tinig ng Diyos. Huwag yung tinig ng Diablo, sapagkat ang Diablo ay mapanusol. Amen? Amen. Ang Diablo, gagatungan ka para mas lalo kang mawasak. Amen. He is the destroyer of our life. Sabi nga po ng John 10:10, ano sabi po sa atin, na paliba ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ang talagang gusto mangyari ng Diablo sa buhay ng tao ay wasakin tayo. And do not listen to the devil. Amen. Amen? Amen. Listen to the voice of our God. Listen to Jesus. Amen. And how can we listen to the voice of God? Read your Bible. Amen. Listen to the words of God. At alam niyo po ba, kapag may bagyo po sa buhay natin, huwag tayong hihingi ng tinatawag na ungodly counsel. Kasi minsan ang nilalapitan po natin, pagka may problema tayo, lalapit tayo sa mga kaibigan natin eh. Kaya kung minsan binibigyan tayo ng tinatawag na wrong counsel, yung ungodly counsel. Kaya mas lalo napapahamak ang buhay natin. Sabi nga nung ikalawa na kanina dapat matutunan natin kay Christ, ituon natin ang paningin natin sa Panginoon. And then, listen to the voice of the Lord. Dapat ang hanapin mo yung magpapayo sa iyo ng mga bagay na maka-Diyos. Amen. Yung magpapayo sa iyo ng pagbangon at maglapit sa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen. We will learn always into the words of God, into the voice of the Lord. Dapat yun ang laging pinapakinggan natin. Kasi alam niyo mo, di ba, siguro meron na po tayo, no? Nagkaroon na tayo ng mga kaibigan na parang walang ginawa, no? Kapag may problema ka na nga, susulsulan ka pa para mapahamak ka. Amen? Obviously, lahat po tayo, meron pong gano'n. Yung may problema ka na, problemado ka na, pero parang gusto mong wasakin pa yung buhay mo eh. Amen? Instead na kung ibangon ka, tulungan ka para maka-recover ka doon sa problema mo, ang ginagawa pa sa'yo, tatapakan ka pa. Ilulubog ka pa. At pagtutusakin ka pa niya doon sa problema mo. Parang natutuwa ka siya. Ganun po na tayo. And I hope na hindi po tayo ganun. Always listen to the voice of the Lord. Dahil ang tinig ng Lord magsasabi sa iyo, anak, kaya mo yan, nandito ko sa tabi mo. Amen? Wala kang gagawin, ako ang lalaban para sa iyo. Amen? Exodus chapter 14, verse 14. Sabi po ng Job chapter 37, verse 5,
Sa isang salita niya, ang milagro ay nangyayari na di kayang unawain kahit isipin mabuti. Kaya nga, always trust in God. Si Job, alam niyo po ba ito si Job? Lahat ng pangit na bagay, lahat ng bagyo ng buhay, dumating sa kanya. Alam niyo, within a week, nalimas lahat. Lahat ng problema dinanas niya. Namatay lahat ng kanyang mga anak, nawasak yung kanyang mga tirahan, yung kanyang negosyo, lahat na bankrupt, yung mga kawan niya, lahat po namatay. So, pati yung kanyang kalusugan, nagkaroon po siya ng karamdaman. Pero, ano nangyari po dito? He turned his life into the voice of God. He listened to the voice of the Lord. Hindi niya tinignan yung mga bagyo na yun. Hindi niya tinignan na wala na siyang pag-asa. Because he has God. He is a righteous man to Jesus, to our God. Kaya tayo po mismo, if we are always listening to the voice of the Lord, kahit na anong bigat ng buhay, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. He will restore everything that broken into your life. Kahit na ano pa yung mga nawasak sa buhay mo, kayang-kayang i-restore ng Lord yan. Amen. Ika-apat, comfort. God allows our storm into our life because He wants us to feel His comfort. Gusto ng Diyos na tayo po yung makasumpong sa Kanya ng kapayapaan. Gusto ng Diyos na sa Kanya natin hanapin yung kapayapaan. God does not always want to just do something in us, but often, His ultimate goal is to do something through us. Sabi ko dito, ano po? Ang Diyos, hindi niya gusto palagi na gumawa para sa iyo. Kundi, gumagawa ang Diyos. Ang Diyos ang nais na ikaw ang gumawa para sa Kanya. Amen? Amen. So, gusto kasi ng Panginoon ito, ang goal talaga ng Lord, to do something through us. Yung sa pamamagitan natin, gagawa siya para sa atin. Ano ba yung bagay na yan? Kasi ang Lord po kasi, hindi siya basta gagawa sa buhay mo. Intindihin niyo po ito. Hindi siya basta gumagawa sa buhay mo. Kailangan may matutunan ka muna. Amen. Sa tulong ng Panginoon, in all things God work together for our own good. Amen? To those who according to His purpose, to fall according to His purpose. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, minsan akala natin, Lord, sige, payamanin mo na ako. Come on, hindi ganun ang Lord. Ang Lord, titignan niya muna kung paano ka gumawa. Pagka yung paggawa mo is righteous deed, yung ibig sabihin, matuwid yung iyong gagawin na paggawa, then, ang Lord, He will support you. Amen. Ang Diyos mismo, katulong mo, kasama mong gagawa doon sa mga bagay na yun para magtagumpay ka. Pero, if you do something that is against the will of God, halimbawa, dahil gusto mo na ma-resolve yung mga problema mo, gagawa ka ng sarili mong pamamaraan na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. It is evil at hindi tayo susuportahan ng Panginoon. Kaya nga, in all things, God work together for our own good. Amen. Kasama yung mga nagmamahal sa Kanya, sabi po sa atin. Now, when used in God, it must be broken. Kailangan lamang, kapag tayo nagpagamit talaga sa Panginoon, gusto ng Lord, tayo mismo durog. Amen? Amen. Pag sinabi durog, we are, wala na tayo doon sa tinatawag na pride. Amen? Kailangan hindi na po tayo lumalakad sa sarili po natin. Sabi nga po dito, vessels that are broken has very limited use. Kapag kung mapapansin natin, ano po, sino po dito yung nakakita po ng mga pot, yung mga vessels, pot, di ba? Kung mapapansin po natin, ang isang palayok, kapag ang buo yan, ibig sabihin yan, konti lang ang paggamit yan. Hindi ganong nagamit. Amen? Amen. Kaya nga kung mapapansin po natin, yung mga display natin sa bahay, ano po, makikita mo, walang mga brick yun, walang mga tapyas yun, walang mga pingas yung, yung buong-buo. Bakit? Kasi hindi naman ginagamit display na. Pero a pot that is very useful to God, makikita mo yan, may lamag, may basag, may damage, makikita mo, tanggal yung pintura, makikita mo yan talagang overused talaga siya. And that was the thing that wanted for us by God. Amen. Yung buhay natin gusto ng Lord na tayo po maging useful tayo sa Panginoon. Amen. Kaya minsan, di ba, parang hindi tayo kagamit-gamit sa Lord, nagiging parang palamuti lamang po tayo. At alam natin na kapag palamuti lamang po tayo,
it is nonsense. Amen? Amen. Amen? Amen. Imagine na, halimbawa, meron kang isang florero, napakaganda, napakamahal, ano po, naka-display lang doon, lagi mong nililinis yun, pinakikita mo palagi yun. And then sa isang iglap, hindi naman nagamit, papaganda lang. Tapos sa isang iglap, natapig ng anak mo nabasa, wala na silbi. Amen? Amen. Unlike yung tayo, nabasag tayo dahil sa pagpapagamit natin sa Panginoon, napakaganda po yung magiging resulta po sa atin po. Amen. Amen. Minsan ayaw natin magpagamit sa Panginoon dahil ayaw natin madurog. And it is important to be broken vessel to our God. Gusto ng Lord na tayo po mismo durog yung puso natin pagdating sa Lord. Ibig sabihin po nito, you are not prideful anymore. Amen. Hindi na tayo kupagay parang pataas, papagpalaki. At lagi na po natin idinidepend yung buhay po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga marami pong tao ayaw lumapit po talaga sa Panginoon. Even though the storm will always keeping stuck to them, lagi umaatake po talaga sa kanya yung problema, ayaw pa rin po lumapit sa Panginoon. Lagi pa rin po pinagmamalaki niya yung kanyang sariling lakas. Kaya mo to. Even though without God, kaya mo ito. Kaya nga po hindi po sila nagtatagumpay. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Inaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwan tinanggap natin, sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahabis. Tingnan niyo po ito. Minsan yung tinatawag po natin ng kaaliwan pagdating sa Panginoon, tayo mismo, through storm, tinulungan tayo ng Panginoon. Pero, hindi natin po ito ma-encourage sa iba. You cannot share it to other for them to learn from God. Alam niyo po ba yung mga testimony po natin in life? Ang ibig sabihin po niya, kaya pinaranas ka ng testimony doon, ng mga ganong bagay na naranasan mo sa buhay mo para maka-encourage ng iba. Amen. Pero commonly, makikita po natin, ang daming mga tao nagtagumpay doon sa mga pagsubok sa buhay po nila pero hindi mapasalamatan ng Diyos. Hindi niya man lang ito paggamit para i-encourage yung iba na ng mga nakakapis. Now, kaya po tayo pinaranas ng Lord nung tinatawag na comfort. It is because God wanted to use us to be a comfort to others. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, it is a good attitude of a Christian na ikaw mismo, kapag ka mayroong mga nahahabis, mayroong mga nagluluksa, mayroong mga namang problema, mayroong mga kabigatan, ikaw yung nagiging sanhi ng kanilang tinatawag na comfort. I tell you, you have the price life. Because Jesus mismo, kapag kalungkot ka, nandun ang Panginoon, nalulungkot para sa iyo. Kapag ka nahahabis ka, nandun ang Panginoon, nahahabis para sa iyo. In every failures of you, parang ramdam ng Lord yun. He always felt the pain kapag ka ikaw mismo nasasaktan ka. Kaya tandaan po natin, kapatid sa Panginoon, ikaw mismo, huwag mong kapagtawanan yung mga tao na nasasaktan. Even though sabi mo na ayaw mo sa Kanya, huwag kang magtatawa sa kanila. Huwag kang matutuwa kapag ka nahahapi sila. Huwag kang matutuwa kapag ka bumabagsak sila. Kapag ka nag-prevail sila doon sa mga pangarap nila, huwag kang matutuwa. Dapat ikahapis mo rin yun. Dapat maramdaman mo rin kung ano yung sakit na nararamdaman po nila doon sa mga failures po nila. Dahil si Jesus kailanman, lahat ng pain, lahat ng mga hurts, lahat ng suffering, ramdam ni Jesus yan. Amen. Kahit sabihin mo, hindi ka ganun ka-close kay Jesus, every one of us, imagine how many of us here today in this room, ako nararamdaman ni Lord. Ikaw nararamdaman ka ni Lord. Ikaw, lahat tayo na nandito, nararamdaman ni Jesus. Every pain. Yung parang sinasabi mo, yung na Lord, pagod na ako. Akala mo hindi napapagod ang Lord kapag ka ikaw napapagod? Akala mo kapag ka ikaw nasasaktan, hindi nasasaktan ng Lord? Ikaw pa lang yun. Pero ilan tayo ngayon dito sa loob ng church na ito? And every one of us, nararamdaman ng Lord lahat ng mga mabibigat dito sa dibdib natin. Yung problema mo ngayon, ramdam ng Lord yan. And He's willing to give you comfort. Amen. Kaya
ng Lord na bigyan ka niya ng kapahingahan. Gusto ng Panginoong Jesucristo, gusto niya na magkaroon na ng tinatawag na kaaliwan pagdating ng mga pagsubok sa buhay mo. Amen. Kaya nga doon ang peace unto God. Minsan nagagalit tayo sa Lord, Lord, ano ba naman yan? Pinahintulutan mo na masaktan ang kalooban ko. Hindi mo ba alam na every believers of Christ Jesus, ramdam na ramdam ni Lord lahat ng pinagdaraanan mo sa buhay mo. Amen. Yung mga pagbagsak mo, yung mga kabiguan mo, yung mga failures mo, nararamdaman ng Lord yan. Yung mga pang-aalipos na sa'yo, yung mga panlalait sa'yo, yung mga pang-api sa'yo, naramdaman na ni Lord yan. Hindi mo pa nararamdaman yan, naramdaman na ni Lord dito nang pinatako siya sa krus. Amen. Amen? Kaya nga do not be selfish. Do not put blame unto our God. Huwag mo sisisihin ng Diyos kapag ka nag-fail ka. Huwag mo sisisihin ng Diyos kapag ka hindi mo naabot yung mga pangarap mo dahil hindi mo pa nararanasan yun. Naranasan na ni Jesus yun. Amen? Kaya nga magpasalamat ka na lang sa Lord. Dahil lahat ng mga mabibigat na pagsubok na nararanasan mo, higit pa riyan ang naranasan ni Jesus. Amen. At alam nyo, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa dahil lahat yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Sabi ng Lord sa atin, laksan niyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. If we are having Jesus Christ already, kailangan tayo po maging confident na tayo dahil si Jesus mismo ang nagtagumpay na doon sa mga bagyo na kakaharapin pa natin. Amen. Hindi pa dumarating sa iyong bagyo na pagtagumpayan na ni Jesus yun. Only you must have to learn a good response. Tawagin mo si Jesus, Lord, I need your help. Amen. Natatandaan niyo si Peter, nung lumulubog po siya, lumakad po siya sa tubig, nakita niya si Jesus naglalakad sa tubig, at sabi niya, multo, natakot po sila. Sabi ni Jesus, hindi ako multo, ako ang Panginoon. Panginoon, kung kayo po yan, sabi ni Pedro, papuntahin niyo po ako dyan. Gusto ko rin lumakad sa tubig. Sabi po ni Jesus sa kanya, halika dito, Pedro, lumakad ka. Lumakad si Pedro at nakalakad po siya. He walked over the water. And then after walking on the water, ano po nangyari po dito? Mayroon lumakas na hangin at nagkaroon ng malakas na wave. Natakot po si Peter, lumubog po siya. At alam niyo po, nung lumulubog na po si Peter, Lord, help me! Tumawag siya sa Panginoong Jesucristo and he assists the right hand of Jesus to Peter. Inabot yung kanang kamay niya at iniahon si Peter. Amen. Come on, kapatid sa Panginoon. Kapag lumulubog ka sa mga pagsubok mo, He is God. We are trying to ask help from Him and the comfort of God will be in you. Amen. Instantly, very quickly, dumarating. Amen. Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, kung meron kang Diyos, hindi ka dapat namimigati. Kung meron kang Diyos, hindi ka dapat nahahapis. Because we are confident, because having Jesus, having His comfort, it is enough for us already to believe. Dapat manampalataya tayo sa Panginoon na laging darating ang tulong ng Panginoon sa buhay natin. He allowed the storm in our life so that we might experience His comfort and in return become a source of comfort to others. Kaya ang gusto ng Lord na ito, maranasan mo talaga yung kaaliwan sa Kanya eh. Para na sa ganon, ikaw man, maging kaaliwan ka ng mga tao na hapis sa paligid mo. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, to be Christ-like, He allowed this storm in our life for us to feel the comfort of God. Lagi natin matatandaan ano po, kapag may bagyo, di ba lumilipas din ang bagyo, hinahawi niya rin lahat ng mga problema sa buhay po natin. Kaya nga tandaan po natin, the clouds are not staying over our head. Hindi yan mananatili. Saan ka nakakita dito na yung ulap na madilim, na puno-puno ng ulan, ay lagi sumusunod sa ulunan mo. Hindi po, di ba? Kung isa ka lumabas ka na ng lugar mo, lumayo ka na, wala na yung ulap na makapal na yon na may daladalang tubig o ulan.
Amen? Amen. Because kaya-kayang itaboy ng Lord lahat ng mga bagyo sa buhay po ng tao. Amen. Number 5, conviction. Pain and suffering solidifies your convictions that God is sufficient. Dapat lang yung conviction po natin buhay. Ano po? Na lagi natin tatandaan, God is always sufficient for us. He is with you and He will take care of you. Laging alalahanin natin, sapat ang Panginoon. Sobra-sobra ang Panginoon para siya po yung mag-alaga sa atin. Amen. Pain and sufferings are sometimes God corrections for us. Tandaan mo, kapag ka nasasaktan ka dito, kapag ka minsan parang feeling mo parang ang bigat-bigat na, ibig sabihin yan, merong kinokorek ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. And we are willing to take this correction. Huwag natin i-reject yung correction ng Lord. Kapag ka, minsan di ba, ang sakit eh. Di ba kapag ka, halimbawa may nagtutuwid sa iyo, halimbawa tinuwid ka ng nanay mo, ng magulang mo, sinabi sa iyo, anak, magbago ka na. Minsan papaluin ka pa ng nanay mo eh. Masasaktan ka, iiyak ka. Pero kapag ka natutunan mo na sumunod sa magulang mo, ano mangyayari? Ang ganda na magiging outcome. Ang ganda na magiging resulta. Amen. Amen. It is the same with our Father, with our God. Na kapag ka tayo po, nasasaktan po tayo, ibig sabihin may kinokorek ang Lord sa buhay natin. God allows you to be hurt in the storms of life to convince you to come close to Him. Para daw tayo po mismo, makonvince tayo. Yung conviction po natin na kailangan ko na palang lumapit sa Lord. Kaya pala puro bagyo na yung dumarating sa aking buhay dahil nalalayo na pala ako sa Panginoon. Lagi natin tatandaan, yung correction ng Lord para tayo po'y mapalapit sa Kanya. Romans chapter 14 verse 22. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang buti kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Ano sabi dito? Kuminsan kasi pinagpapakipaglaban natin yung mga bagay na hindi naman natin sukdulan na lalaman. Amen? Amen. Do you know what is the storm that coming into you? Kuminsan tatanungin nga natin, bakit meron akong bagyo na ganito? Bakit ako may problema na ganito? Hindi natin maunawaan, kaya anong dapat natin? Let the Lord fight back into our storm. Hindi mo naiintindihan man yung bagyo na dumarating sa buhay mo, hayaan mo na kung sino yung nakakaintindi doon, ipaubaya mo sa Kanya. Amen. Only ask the Lord for His mercy. Ask the Lord for His protection. At makikita mo ang Lord yung gagawa ng mga bagay niya. Minsan kasi pinipilit natin, hey, kaya mo to! Minsan kahit sagad ka na, wala ka na magagawa eh. Minsan nilagay ka na doon sa huling lupit mo na lang. Pero, ang tigas mo pa rin eh. Amen? Ang tibay pa rin natin, nakakapit na lang sa iyo, 2 daliri doon sa lupit. Yung talaga yung nakakapit sa iyo, sabi ng Lord, bitawan mo na. Pero ayaw mo pa rin bitawan. Bakit? Sa pagkakakala, kaya ko to, Lord. Even without your help, O God. Kasi gusto ng Lord, all believers of Him shall ask always a help from Him. Amen? Amen. Gusto ng Lord, habang tayo po, alam niyo po ba, habang tayo ay humihingi palagi ng saklono sa Panginoon, mas lalo nalulugod ang Diyos. Amen. Ang sabi ng Lord, habang pinagpapala tayo ng Panginoon, napapangalan niya ang Ama. Kaya nga kapag tayo po, inaalok ng Panginoon ng tulong, grabe na opportunity. Amen. Napakagandang opportunity po yun. Bitawan mo yung pinanghahawakan mo sa sarili mo. Amen. Maraming tao, ganito po kasi ang kalagayan. Gusto nila, kaya nila, inaako lang yung kanilang sariling mga problema. Inaako nila na kaya nila yung mga ganong problema. No. You cannot do it alone. Do it with God. Gawin mo yung problema mo kasama ang Diyos. Makita mo, magiging madali sa iyo lahat. And last, number 6, bakit po ba inaalaw sa atin ng Lord yung storm? Because change. He wanted for us. The storms of life can put you into a change, bad or good. Alam niyo, gusto tayo talagang baguhin ng Panginoon. Minsan, alam niyo po, mayroong mga bagay na pangit sa buhay natin. At ang pinaka-solusyon ng Panginoon dyan is to bring a storm into your life. Sabi nga po dito ni Pablo, Paul is a great example of one who changed when God
got this attention on the road, on the Damascus road. But it took 3 days of total blindness and helplessness for change to occur. Alam niyo po kasi si Pablo, masyadong very confident po ito si Pablo as a Pharisee. Nung hindi niya po na-encounter si Jesus doon sa road of Damascus, si Pablo po is a Pharisee. Kilala po siya, pinuno siya, leader of the Pharisee po siya. Kaya ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Kaya isang araw nung na-start po siya, nung siya ay nag-glory po ng Panginoon, nabulag po siya. At ano po bang ibig sabihin po sa kanya po nito? Gusto ng Lord na maging bulag ka doon sa mga pinanghahawakan mo sa buhay. Kaya marami pong tao hindi makalapit sa Panginoon kasi ang kanilang paningin nandun sa mga bagay na pinanghahawakan nila. At ang gusto ng Panginoon, bitawan mo yung bagay na yon at hawakan mo si Jesus sa buhay natin. Amen. We can depend on God. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, God is more than enough for us. Amen. Sapat na meron Diyos tayo sa buhay po natin. Amen. Na kahit na po yung pinakamayaman ng buong mundo na ito ay hindi nila kayang dalhin at hindi sila makakasiguro sa buhay po nila kung wala ang Diyos sa buhay po nila. Amen. Kaya nga po ito po si Pablo, nung po siya ay nagulat, nung na-start po siya, nung siya ay nag-glory ng Lord, yung liwanag po na sumilaw sa kanya, nabulag po si Pablo, at yun yung nagturo sa kanya para mawala yung kanyang paningin doon sa kanyang pansarili lamang. Amen? Amen. And ask the Lord, Paul asked the Lord, Lord, ano gusto mo na gawin ko? And he asked God's will. Amen? Amen. Pag tinanong mo ang Panginoon kung ano yung kalooban mo sa buhay mo, doon mo makikita yung purpose ng Lord kung bakit may mga bagyo sa buhay natin. Amen. Amen? At makikita mo yung purpose of life at magiging maayos yung buhay mo at magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. The intensity of the storm, listen to this, the intensity of the storm and the length of the and depth of the valley can be determined by God based on our rebellion and indifference. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, sulit yung mga kaibagyo sa buhay. Alam niyo po ba kung bakit tumatagal yung mga problema po natin? Kaya tumatagal ang problema natin, it is depend on gaano katigas ang ulo mo. Amen. Amen. Mas matigas ang ulo, mas sumahaba yung tagal ng problema sa buhay mo. Amen. Pero sa mas madali mo na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mas madaling na puputol ang problema. Amen. 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 And learn to obey God's will. Amen. It is easy. Matuto tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon, tapos ang bagyo ng buhay. Pero kapag pinaiiral natin, yung tigas ng ulo natin, habang nandun yung katigasan ng ulo mo, lalo pang nadadagdagan ang problema mo. Amen. Kaya nga, alam nyo, yung lakas ng bagyo, yung tagal ng bagyo, ay nakabase yan sa tigas ng ulo. Amen? Alam niyo po ba, kung mapapansin po natin dati, hindi naman po ganun kalalakas ang mga bagyo na dumarating po sa mundo natin. Pero bakit ngayon, pati yung mga lindol ngayon, very destructive. Pati yung mga tidal wave, yung mga tsunami, bakit po nagiging destructive at nakakatakot? Dahil matigas na ang ulo ng tao. And God is near to come. Kaya nagiging sign po yan na malapit na dumating ang Panginoon. Basta nakita niyo po na marami pa po tao na nagiging patigas ang ulo. Ibig sabihin niya, malapit na dumating ang Panginoon. Hindi lamang po sa mga weather po natin, hindi sa mga pangyayari sa buong mundo, kundi sa tao na lamang po. Dahil sa sobrang tigas na puso po nila na ayaw pa lumapit sa Panginoon, ibig sabihin niya, malapit na talagang dumating ang Lord. Kaya nga, yung bagyo ng buhay po natin, kaya tumatagal po yan dahil na rin po sa tigas ng ulo. After Christ encounter, 3 days is enough for us to change. 3 days na bulag po ito si Paul. At alam niyo po ba yun, sapat na po yung kay Pablo para magbago po siya. Ang ikle, no? 3 days lang. Tanungin kita sa oras na ito, ilang taong ka na matigas ang ulo? Ako, ang haba na, tagal na eh. Pero alam niyo, I always keeping desire na Lord, turuan mo ko sumunod sa'yo. It is a good desire that we need to have in our heart. Lord, turuan mo ko sumunod sa iyo. Lord, turuan mo maging malambot ang puso ko sa iyo.
3 days is enough to Paul to be changed. 3 days is enough to Paul to know very well Christ in his life. Ikaw, ilan taong mo ng Kristiyano? Tatanungin kita kung kilala mo na si Jesus. At alam niyo po ba kung ano po yung magbibigay ng proof na talagang kilala mo si Jesus? Yung hindi na matigas ang ulo mo. Pag yung dati matigas ang ulo mo, napalitan na po yan ng pagiging masunurin kay Kristo. Ibig sabihin niya, you know Jesus very well. Kilala mo na ang Diyos. Gawa chapter 9 verse 9, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. What does Paul means to us? Ibig sabihin po ninyo, he already learned to reject his own possession in life. Kasi kung minsan, alam niyo po, kaya nagiging matigas ang ulo natin because of our possession. Lahat ng mga pinanghawakan natin, yung ating trabaho, yung ating kayamanan, yung ating karunungan. Kaya kung minsan nagiging matigas ang ulo natin sa Panginoon, submit it all to God. Amen. Amen. Pag yung trabaho mo, yung kayamanan mo, lahat ng mga bagay na pinanghahawakan mo sa buhay na ito, isinabit mo sa Panginoon yan, makikita mo. You will learn how to do and how to obey God's will. Matututunan mo yung katulad ng pagsunod ni Pablo. A man's quick response to God is also a quick assessment of life's work. Yung mabilis natin pagsunod sa ating Panginoon. Yung mabilis na pagtugon natin sa ating Panginoon, mabilis din na maiibsan yung ating mga pagsubok sa buhay. Kaya kung meron ka ng mga matatagal na problema na dinaraing sa buhay mo, sumunod ka sa Panginoon. Maging masunuran ka sa Panginoon, makikita mo yung problema mong yun, easily, magugulat ka, wala na. Nagtagumpay ka na. And that was God, Jesus, our life. The solutions of our every storm of our life. Ay po na, magsitayo po tayo, handa po natin yung ating sarili